Magandang araw. Ang ating topic po ngayon ay ang sign of the cross. Alam naman natin na ang Diyos Anak ay ipinadala ng Ama para sa katubusan sa ating mga kasalanan. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Ama, gusto niya tayong makasama. Hindi na siya matuwa sa mga dugo ng mga hayop na mga inaalay. So, ipinadala niya kanyang bugtong na anak para sa katubusan sa ating mga kasalanan dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tapos, tayo naman ay tayo ang magre-receive. So, parang parang ganito yun na parang may pinadalang package, gano'n. O diba, para ma-receive mo, acknowledge mo na pinadala niya ang anak sa pamamagitan ng krus. So, acknowledge mo dahil sa sign, sa cross, doon niya, yun ang naging simbolo, naging tanda ng kanyang, yun ang padala. So, tayo naman mag-a-acknowledge. So, yung, diba, padala sa'yo. O, receive ko na po. Diba? Ngayon, kung nasa tabi mo na, hindi mo pa rin na-acknowledge yung padala sa'yo, so, hindi mo ma-receive. So, kailangan i-acknowledge mo ang padala ng Ama at yun ay ang Diyos Anak. Yun. So, dito meron tayong mga reasons. Ang sign of the cross ay isang mini creed. Diba? I believe in God, the Father Almighty. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. I believe in the Holy Spirit. So, ito ay ang mini creed. Tapos, ito rin ay ang simbolo ng renewal ng ating baptism. Kasi, dahil kay Christ, kay Jesus, sa pagkamatay niya, tayo ay namatay din sa ating mga kasalanan at sa kanyang pagkabuhay, tayo rin ay nabuhay mula sa kasalanan. So, parang born again. Diba? Yun ang born again. So, tapos, ito rin ay ang mark of discipleship. Parang diba, yung mga sheep na mga tupa, diba? Tinatatakan yun para nalaman kung sino ang may-ari sa kanya. So, tayo rin bilang mga disipulo, we belong to Christ. So, kaya tayo ay meron din simbolo, meron din tayong tatak. Yan, tatak ng krus. Ang sumunod ay ang acceptance of suffering. Dahil si Jesus, di ba, nag-suffer siya, namatay. So, tayo rin, tatanggapin din natin yung suffering. Kasi, bawa, susunod ka kay Jesus. O, saan ba siya ano bang pinagdaanan niya? Through suffering. So, nagdusa siya sa cross. So, ang daan, kung gusto mo siyang sundan, yun din ang daan na tatahakin mo. Kasi, kung dito ka sa kabila, diba, joy, ganyan. O, kung pagdating sa dulo, wala pala siya doon. Yung pala, dito sa suffering, dito sa cross, sigurado ka na nandoon siya. Naghihintay sa atin. Tapos, ang sign of the cross ay two-edged sword against devil. Ito ay ang isang
mabisa na panlaban sa mga devil. Yun. Tapos, ito ay victory over the flesh. Kasi, di ba, may mga bisyo na hindi mo matanggal. So, dahil dito sa cross, ay mapaglalabanan mo. Dahil gusto mong sumunod kay Jesus, kailangan mong paglabanan ang mga tukso, ang mga pagsubok. So, yun. Kaya, victory over flesh. Ayon naman kay St. Chrysostom, wag ka daw aalis ng bahay na hindi ka sa sign of the cross. Dahil, ito ay makakapag-bless at makakapag-guide sa iyo. Tapos, alam niyo ba na ang sign of the cross sa umaga ay nakakapag-bless na at makakapag-bless na at makakapagbanal ng iyong maghapon. Isang sign of the cross. Ayun. Tapos, ayon naman kay Saint Basil naman, ang mga apostol daw ang nagturo sa atin ng sign of love. Ayun. Ito ay rooted na from ancient tradition. Galing pa sa mga apostol hanggang sa ngayon. So, ayon naman kay Saint Anthony, ito ay mabisang panlaban sa devil. Tapos, doon sa Fatima, diba si Saint Bernard de Subiru, nagsisign of the cross. Tapos, nakita ng mga tao, bakit ang ganda-ganda mong mag-sign of the cross? Kasi daw, ang sagot niya, dahil ginagaya niya ang halimbawa ng mahal na birhen na nagpakita sa Fatima kung gaano ang pag-sign of the cross niya, buong paggalang at buong pagmamahal. Ayun. Tapos, ang sign of the cross ay isang sacramental, di ba? Alam mo yung mga sacramental na makakatulong upang para sa ating ikapagpapabanal. Yun, tulad mga holy water, mga less salt, less oil. Ayun, siya ay mabisang pantulong sa atin. Alam niyo ba na ang pagsasign of the cross, kailangan heartily, kailangan buong paggalang at buong pagmamahal. Pagsasign of the cross ay may indulgence. 50 days. So, bawat sign of the cross mo, 50 days. Ngayon, kung with holy water ay may indulgence ka na 100 days. Ayun. Doon ko yan nakuha sa catechism, 1852 pa. Tapos,
ang sign of the cross, ito yung si Saint Benedict, kwento ni Saint Benedict. Di ba na inano siyang leader ng mga monks. Tapos, syempre merong hindi sang-ayon sa kanya. So, nilagyan ng lason yung kanyang cup. Tapos, nung nilagyan ng lason, yun nung iinumin na niya, nag-sign of the cross siya. Pag sign of the cross niya, ay nabasag yung cup at may lumabas ang ahas. So, doon sa cup ni Saint Benedict. Tapos, ito namang si Saint Martin de Porres, naman, doon sa templo may malaking puno. Gusto na niya yung putulin, pero tumututol ang mga pagans. Tumututol na ipaputol yun. So, pumayag sila sa isang kondisyon na kung sa pagputol ng puno, kasi malaking puno yun magputol ng puno, doon ka tatayo sa kung saan matutumba yung puno. Ang ginawa ni Saint Martin, pumayag siya. Di pinutol na, pinuputulin na, diba? Ngayon, nung malapit nang maputol, na yung puno, malapit nang matumba, ginawa ng pagans, itinali pa si Saint Martin sa puno. Tinali pa siya doon para siguradong sa kanya babagsak yung puno. Alam niyo ang nangyari? Sa isang sign of the cross, nag-sign of the cross si Saint Martin. Umihit yung malakas na hangin at sa kabila, nabagsak yung puno. Ayun. Tapos, si Saint Anthony naman, Saint Anthony of the Desert, di ba, nasa desierto siya. Maraming mga devil na nag-aano sa kanya, na iniistorbo siya, ganyan. Ngayon, hindi siya natakot kasi sa isang sign of the cross ay umaalis na ang mga demonyo. Ayun. Tapos, meron ako isang latest. Narinig ko sa isang exorcist. Meron daw magsusuicide. May dala ng lubid, umakit na sa puno. Tinali na sa puno. Nakaano na rin sa leg niya. Tapos, magsusuicide na. Bago tumalon, nag-sign of the cross. Tapos, naputol yung lubid. Taka siya, akyat siya ulit. 3 times, tuwing tatalon siya, napuputol, nagsa-sign of the cross siya bago tumalon, napuputol yung lubid. So, hindi siya natuloy mag-suicide. Yun. Tapos, alam nyo na naman, kay Constantine, di ba? Doon sa Crusades, di ba? Na nung nilagyan niya ng krus, yung nanaginip siya na ang simbolo binigay ni Jesus na lagyan ng sign of the cross, yung mga battle gear nila. So, pinaglalagyan, nanalo sila. Yun. Tapos, alam niyo ba,
na ang Pope, ang Pope, Pope Francis, ganyan, ang mga Pope na kahit hindi sila magsalita, isang sign of the cross lang ay isa ng blessing. Hindi na nila kailangang magsalita, mag-bless lang, ay magbe-bless ng isang bagay na yun. Ayun. At ang pinakahuli, alam niyo ba na ang sign of the cross, kailangan magsa-sign of the cross, hindi kailangan heartily katulad ni Saint Bernadette Soubirous. Kailangan kasi yan ang, 'di ba, yung sa umpisa natin, yan ang padala ng Ama para sa atin, 'di ba? Padala niya, pinagdala ko na sa iyo. Tapos ito po, receive, 'di ba? Receive. Na-receive natin ang kanyang anak. Kaya ina-acknowledge. Pag hindi mo in-acknowledge, hindi mo na-receive. Hindi ba? So, ganon. At yun nga. Alam niyo ba na ang sign of the cross ay ang yakap ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. Maraming salamat. God bless.